Mapapasuna ngayong araw ang Bayanihan to Heal as One Act na nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtugon ng bansa sa COVID-19 pandemic. Nasa ilalim din ng batas ang pagbibigay kapangyarihan sa Pangulo para ma-realign at reallocate ang pondo para sa programang tutugon sa COVID-19. Kasabay nito sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na umaasa silang gagawa ang Kongreso ng paraan para marisolba ang problema sa naturang usapin. Inihayag ni Roque na napakahalaga ng emergency power para kay Pangulong Duterte upang mabilis na makakilos ang pamahalaan kontra sa nararanasang pandemya. Kinumpirma naman ni Roque na naunsyami ang pagpasa sa economic stimulus package bago ang adjournment ng 18th Congress dahil sa magkakaibang pananaw ng mga mambabatas at ilang executive officials. Subalit umaasa si Roque na makakahanap ng middle ground ang Kongreso at Executive upang maplansya ang bagong batas na magpapadali sa pagtugon at recovery ng Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Habang kinatatakutan ng marami ang anti-terrorism bill, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na ito ay maituturing na isa sa pinakamabait na batas laban sa terorismo sa oras na tuluyan na itong maisabatas. Ito umano ay dahil sa dami ng safeguards na nakapaloob sa panukala laban sa pag-abuso ng mga otoridad. Ayon kay Lacson, kabilang sa pangunahing proteksyon laban sa pang-aabuso ay ang probisyong uobligahin ang nakadakip sa pinagsususpetsang terorista na ma-report sa pinakamalapit na korte, Anti-Terrorism Council at Commission on Human Rights o CHR. Sakaling nagdaan na bilang batas, ito umano ang bukod tanging batas na kailangang i-report sa CHR ang inarestong pinaghihinalaang kriminal. Kabilang din sa safeguards ang 10 taong pagkakalaboso at habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno ng law enforcer na nagkamali sa pag-aresto ng pinaghihinalaang terorista. Anya, pag di natagpuan ng arresting officer, ang superior nito ang mananagot. Binigyan din ni Lacson na mayroong due process o dadaan naman sa korte ang pagtukoy kung ang tao o grupo ay terorista at ang korte rin ang mag-uutos kung dadakpi na ang suspect. Taliwas sa kumakalat na maling impormasyon na ang lilikhaing ATC ang tutukoy sa mga itinuturing na terorista. Si Madam Leni, maka-epa lang talaga, makasalita lang, mema, ang tawag niya mema may masabi lang, may ma-complain lang, may mahirit lang. Hihirit lang na hihirit kaya hindi nag-iisip. Oo, nandun si Secretary Simato. Okay, para pangunahan. Hindi naman sinabing, oh, yung mga doktor dyan, tumabi na kayong mga doktor. Kami ng mga sundalo at pulis ang nasa ospital. Hindi ho. We need the soldiers and the army and the policemen para maayos po yung mga bawal ng lumabas. 'Di ba? Hindi dapat dito, mga checkpoint. Tapos yung mga doktor, siyempre mababawasan sila ng mga magkakasakit kasi hindi napapalabas yung mga tao. Makagawa nila yung duty nila ng maayos. Ano naman to si Madam Leni, oh? Tapos magsasabihin mo, magdedemanda ako sa mga nang-aano sa akin. Madam, kung humihirit ka ng medyo mahina ang utak, natural magagalit kami mga Pilipino. Ginagawa mo kaming Ginagawa mo kaming mga bobo sa komento mo eh. Bago tayo magsimula dyan, dito muna tayo sa Meralco bill. Inatanggap ko po yung bill ko sa Meralco. Ito po yun. Halos himatayin ako. Kasi yung bill ko ay halos nag-triple. Ang babayaran ko ay 27,000. Natandaan ko, siguro ang ibig sabihin ng Meralco, hindi nila binasa yung mga meters po natin nung kasagsagan ng ECQ. But ang aking question dyan sa Meralco ay bakit ninyo hindi pinaalam sa amin na nag-estimate lang pala kayo? Most likely ito yung reason nila. In-estimate lang namin yung binil namin sa inyo nung kasagsagan ng ECQ. First month, second month, third month. Nag-estimate lang sila based sa ating past consumption. Pero dapat pinaalam po nila sa atin yun. Wala po akong natandaan na may notice ang Meralco na yung bill nila na binigay sa akin noong Marso, Abril at Mayo ay estimated lang yun. Guesstimate lang. Ngayon, dumating yung June, halos nag-triple na yung electric bill ko. Siyempre, halos himatayin ako nito. And I'm sure, kayo din mga kababayan, bakit lumobo bigla ang ating electric bill. So,
Ako po ay susulat sa Energy Regulatory Commission at yun po ang board ng aking sulat sa kanila. Bakit hindi pinaalam ng Meralco sa amin? Nag-guesstimate lang pala yung Marso, Abril at Mayo. At hindi nyo pinaalam sa amin. Ngayon nyo na lang ipaalam sa amin, may maliit na notice na kaakibat. Ito yata yun. I suppose meron din kayo natanggap na ganito. In-explain yata nila na ngayon, na wala ng modified quarantine na tayo, binasa na nila ng totoo yung metro natin. So, siguro kung gusto din ninyo, sumulat din kayo sa ERC para imbestigahan ng ERC. Hindi natin alam kung totoo ba talaga na yun yung consumption natin. Kung totoo ba talaga na yun yung babayaran natin. At hindi bumabawi si Meralco sa atin sa kanilang lugi. Di po ba? So, ako susulat po ako sa ERC. At kayo rin po, kung gusto po ninyo, sumulat kayo sa ERC para imbestigahan itong bill ng Meralco ngayon. O sinabi pa dito na pwede daw bayaran mo ng installment. Whether it's payable in installment o hindi, isinisingil nyo kami na hindi namin alam na ganun pala yung kalakaran ninyo. Dapat pinaalam nyo sa amin. Di po ba mga kababayan? So, with that, I leave this issue. Kayo po, kung gusto nyo sumulat si ERC, sulatan po ninyo. At yun yung rason ninyo na bakit lumubo yung bill ninyo. Hindi naman pinaalam ng Meralco sa inyo na ngayon pa. Yun pala ang kalakaran nila. Ngayon, masyak na lang tayong lahat na lumubo yung mga electric bills natin. Isang sulat ulit mula kay Attorney Abraham Espejo kay Ma'am Miyama. Legal Opinion, June 25, 2020. Ma'am Miyama, this answers your question on the meaning of the constitutional right of confrontation. Let me first make a disclaimer that I am going to answer this on a pure theoretical basis and with no reference to any case that we were presently handling. Neither would I identify any witness nor any lawyer in any case. What is the right of confrontation? In simple terms, it is the constitutional right of the accused to confront face to face his accusers and witness against him in a fair trial and to cross-examine them to check their credibility. Yan yung sinasabi ko. Why is this right important? It is valuable because the accused as well as the court can personally see the demeanor and behavior of the witness. Yun yung sinasabi ko, demeanor and behavior of the witness, kung nagsasabi nga ba siya ng katotohanan o puro kasinungalingan lang ang mga sinasabi niya. Demeanor and behavior of the witness, yun ang pinaka-importante ron. Kaya kailangan talaga ng face-to-face, ng personal. Demeanor and behavior of the witness and determine if that witness is lying. Yun. Doon makikita kung totoo ba yung witness o puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya. Kaya yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung kailangan face-to-face, harapan, kailangan makita ng accused yung witness. Kasi mahirap din mag-witness kung talagang false witness ka, paiba-iba ang mga sinasabi mo. Pero kung tunay kang witness, kahit pagbalik-balik ta rin pa ang tanong sa'yo, alam mo ang isasagot mo. Para siyempre kung sa face-to-face, i-cross-examine ng lawyer, mga tanong, tatanungin siya kung doon nila malalaman kung nagsasabi siya ng katotohanan.